Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Isang mapagpalang umaga po. Yes, Lord. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat, na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan.
Ama, hinihiling po namin ay bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilokob mo, manastaruktok ng aming ulo, hanggang sa dulo ng aming talampakan, ang iyong banal na Espiritu, lalo-lalo na Espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin, na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito, awiin mong kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, hinihiling din po namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan ng kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesucristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang mga awit ang kapo namin, awitin panlangit. Lord, I am searching for you. I am searching for you. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na tayo sa ating Banghelyo. Pagkaloob po natin kaya sa ating kapatid, Sister Linda Trinidad.
Ang pag-ibig, pagpapala ng ating Panginoon ay sumatin lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon po kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At narito po ang sinasabi, nagbalik si Jesus sa Galilea, nataglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap ang buong kapaligiran ang balita tungkol sa Kanya. Kinaugalian na niyang magturo sa kanilang mga sinagoga. At pinupuri siya ng lahat. Pagdating niya sa Nazaret kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. Ayon sa kanyang kinaugalian, tumindig siya para bumasa ng kasulatan at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya ng mga bilanggo sa mga bulag at pagkabawi ng paningin upang bigyang ginhawa ang mga api at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Binilot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo. At nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. Sinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba't ito ang anak ni Jose? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo higit sa patuloy na sumusubaybay ng gawain ng Servants of Jesus and Mary and God's Healing Mission. Magandang umaga rin po sa ating butihing Spiritual Director, Reverend Father Melvin Pastor. At sa lahat na narito sa ating loob ng opisina natin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating elder, araw-araw na nandito, Brother Tony Dacle. May mga, sa ating pong Ebanghelyo, may mga taong akala nila ay kilalang-kilala na nila tayo. Na lahat ng sasabihin o gagawin natin, alam na nila o inaasahan nila sa atin. At minsan, pinaniniwalaan natin sila. Kaya naman, ikinahon na natin ang ating sarili. Hindi na natin nakikita na pwede tayong magbago o maging mas mabuting tao. Tama po yun. Sabi nga, ang mga tao nga naman, kung noong lumang buhay natin ay kilalang-kilala na tayo sa ganung mga kaugalian, hindi tayo mananatili sa ganun, lalo't ngayon ay nandito na po tayo, na naging miyembro po tayo ng samahang religious group. Kaya, kung ano man ang nasa sa isip ng mga ibang tao, may nagbabago rin po tayo, may pagbabago rin pong nangyayari sa ating buhay. Gaya sa sarili ko, nung araw ay malayo talaga ako, puro paghahanap buhay. Pero nung dumating ang panahon na naaya ako dito, ito tuloy-tuloy na po tayo. Kaya ang mga tao, simpleng komento lang ang
kilala na kita, taga rito ka ba? O, dito ka nag-aaral, di ba? Ay nagiging isang pantukoy kung sino o ano ka o kakayahan mo. Nagiging hadlang tuloy ng pagpapahayag ng tunay na pagkatao. O di po, doon na, dahil nga sa pagkakilala sa atin, sa lumang buhay natin, kala nila, ganun pa rin po tayo sa nitong bagong buhay na natin. Kaya, yun po ang kaibahan na mga kapatid, na ngayon ay narito na po tayo, nagpupumilit, na nagsusumikap na mabago, matanggal ang mga dating lumang mga kaugalian, upang kahit paano sa paningin ng Diyos ay may pagbabago rin tayo. Kung ang mga tao na nakapaligid sa atin ay hindi pa rin makapaniwala sa mga pagbabagong nagaganap sa atin, sila na po ang bahala doon. Kung pinaniniwalaan ni Jesus ang pagkakakilala sa Kanya ng mga tao na siya ay anak ni Jose, marahil magdududa siya sa narinig niya nung binabautismohan siya ni San Juan, na siya ay anak ng Diyos. Kailangan natin makita ang ating sarili hindi sa pagkakilala sa atin ng mga tao, pero kung ano ang pagkakilala sa atin ng Ama. Kapag tinitingnan ba natin ang ating sarili, ito ba ay galing sa pananaw ng mga tao sa atin? O di po ba? Mahalaga nga po sa ating pagbabago ang ating Panginoon na ang tingin na ng ating Panginoon sa atin ang mas mahalaga. Huwag na natin anuhin yung mga paningin ng mga taong nakakakilala sa atin. Patunayan po natin na meron tayong pinag-iba na dahil sa pagsunod natin sa mga kalooban ng Panginoong Diyos sa araw-araw na pagdalo natin. Nawa makita sa atin ang pagbabago ng mga kaugalian natin at sa lahat ng pananaw natin, dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Tinitingnan natin ang ating sarili kung paano tayo nakikilala ng Ama. Yun ang dapat na kailangan patunayan natin sa ating sarili, na sa pagdalo-dalo natin sa araw-araw ay mayroon naman tayong natutunan, at dito matutuwa ang ating Panginoon. Sinusunod po natin ang Kanyang kalooban. Gaya ng madalas natin sabihin, pagka minsan nagkakatanungan, sino ang inuuna natin sa ating buhay? Ano sinasabi natin? Si Lord. Yun dapat, kung si Lord, kung ano man ang ginagawa natin, unahin muna natin, mamaya na natin gawin ulit pag uwi natin yung ginagawa natin. Maliban lang yung mga karamdaman pag dumating, yun ang talagang sapilitan tayong maihinto. Pero nandun pa rin yung pananalangin natin na nawa, huwag patagalin yung karamdaman natin upang may pagpatuloy natin ang ating mga gawain iniatang ng ating Panginoon sa atin. Yun lang po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Bibigay na po natin sa ating kapatid na mas bibigay pa ng mahalagang mga mensahe ng ating Panginoon. Tawagin na po ang ating kapatid, Brother Tony Dacres. Holy Spirit, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak.
Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, make my hands to reach out and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Kahit Shalom. ng lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tunay, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Gayon din sa ating mga tagapanood. Kumusta po kayo? Wala ba kayong ubod sipon? Pasensya na po kayo. Yan po kasi ang indikasyon ng pagbabago ng klima natin. Malamig sa gabi at napakainit naman po sa araw. So nahirapan po tayo mag-adjust yung ating katawan dahil sa hindi balansyado yung ating temperatura at klima sa araw-araw, no? Minsan, nung pagtag-init, pati sa gabi mainit. Pag tag-ulan naman, malamig sa umaga, malamig pa rin hanggang gabi. Eh ngayon kakaiba dahil napakainit siya. Pagdating ng gabi, hindi ka na kailangan mag-ventilador. So magkakaroon tayo ng mga yung respiratory na mga karamdaman. So pero nandiyan pa rin ang ating Diyos na gagabay sa atin sa kaligtasan. Manalig tayo sa Diyos, may akda ng buhay natin at ang lahat ng bagay na anuman mayroon ngayon ay hindi niya tayo pababayaan. Amen. Una, maraming salamat po doon sa mga viewers sa pong panig po ng Kapuluan, Sister Helen San Andres sa Canada. Marahay nga aga sa imo, Sister Helen. Sister Maria Amli, maupay nga aga ang Tacloban City. Maupay nga aga, Engineer Jaime Abasolo of Northern Samar, Allen Northern Samar. Maya paabaki kayo. Sister Esther Acosta Pinida, yung Takarangyan, Tarlac City. Dakala salamat, di kayo. Dagil ti pagyamanak po sa Robio, Pangasinan, na yung bagabigat, Tag-Igaraw Chapter. Sister Nitz Pasikolan. Sister Marilyn Custodio, Batangas Chapter. Kumusta po kayo? Kaya din yung mga nanonood natin ng kapatiran sa Cavite, sa Rizal. Mayroon po tayong special announcement for today na yung pong fellowship sa St. Joseph cancel po muna sa darating na Sabado. However, ito po ay pinapayo natin na dadalhin na lang po natin dito sa God's Healing Mission para po tuloy-tuloy po. Total, meron tayong God's Healing Mission. Dito na po gagawin natin yung ating fellowship ng St. Joseph kasama po ang Manila Cluster Group. So, hindi ibig sabihin na na-cancel po sa St. Joseph, baka meron po doon ang nagpositibo, ititigilan na po natin lahat. So, Saturday, dito po tayo sa ating online. Pinapayo po natin na ang iba, medyo magsuot po tayo ng mga protocol requirements. Ganun din po yung ating vaccine card, lagi po dapat natin dala-dala yan. Sapagkat kahapon, nagpunta pa tayo ng Manila City Hall, required po talaga yan. O maging nagpunta ko sa National Bookstore, sa SM, required talaga yon. Pati pagkain kung saan ka nagugutom, di ka papapasokin kung wala kang vaccine card. Eh mahirap namang kumain kung nasa labas ka ng restaurant,
at nasa loob ang pagkain, paano mo kakainin yon? So kailangan pumasok tayo doon. Okay, so much for that. Yung ating pong Ebanghelyo ngayon, ito po ay pinamagatang familiarization. Halimbawa, nasabi na, ay kilala ko na yan si Sister Lisa. Hagikikin yan. Kilala ko na yan si Brother Dado. Napakagaling ng tinig niyang pagkumanta yan. O minsan, para bang ang pananaw natin sa ating sarili, hanggang doon na lang tayo. Na hindi na tayo maaaring magbago, na tayo maaaring mag-improve dahil iyon ka na. So yun ang pananaw po ng tao. Pero sa Diyos, ang Diyos po ay umaasa na araw-araw tayo magkakaroon ng pagbabago. Sapagkat yung awitin natin ng pagpupuri, binabago ako araw-araw, di ba? Meron ganon. So wag kayong wag kayong maging ron na porke ganun ka na, iyon na lang talaga. So ang mga bagay na ito, hindi po natin ito magagawa kung hindi iaalay natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. So paano nga ba natin ma-enjoy yung buhay natin ito? Ang dami natin kinakaharap ng mga suliranin, pananalapi, hanap buhay, kalusugan, o pati pagkain sa restaurant. Pagpasok sa Mercury Drug, di ka papasukin. Ano na lang mangyayari sa buhay natin? Magpagayon pa man, ang ating pong paksa sa umagang ito po ay pinamagatang 6 na katotohanan mula sa Biblia sa paghahanap ng kagalakan. Kasi kung wala tayong kagalakan, puro na tayo kunot ang noon yan. Puro na lang problema, puro na lang ganito, puro na lang ganon. Hindi natin ma-enjoy ang buhay natin o maging ating ginagawa araw-araw kung walang kagalakan sa ating puso. Puro na lang ba lumbay? Puro na lang ba sakit? Puro na lang ba galit? Puro na lang ba naging amargoso na tayo niyan? So mismo, alam mo ba na ipinag-utos ng Diyos ang ating kasiyahan? Mababasa po natin sa Awit, chapter 37, verse 4. Sabi niya dito, magkaroon ka ng kasiyahan sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin ito, hindi naman pala masama na hanapin lagi natin ang kagalakan o kasiyahan. Ngunit, ano nga ba ang kasiyahan at ang pagkakaiba ng kasiyahan at ang kagalakan? Ang kasiyahan, ito ay kasayahan na nagmumula sa lupa. Ngunit ang kagalakan, ito ay kasiyahang nagmumula makalangit. So dalawang bagay po ito na dapat po natin maintindihan. So hindi naman masamang tayong ngumiti, hindi naman masamang tayo maghanap ng ano bang nagpapasaya sa buhay natin. Ang makapaglingkod sa Diyos, makisalamuha sa mga kapatid mo, brother and sisters, o kaya paglingkuran mo ang iyong mga anak, makita mo ang iyong mga anak na nagtatagumpay. Amen? Yes. So itong mga bagay na ito, hindi naman masama dahil mismo ipinag-utos yan na binanggit po natin sa mga Awit, chapter 37, sa talata 4. Una na bagay na dapat nating pagkatandaan, ang 6 na katotohanan. Ang una ay tayo ay nilalang ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So ang layunin ng Diyos ay ginawa ng Diyos nilikha upang bigyan natin ng kaluwalhatian ang ating tagapaglikha, ang ating manlalalang. So mababasa po natin yan sa Isaías chapter 43, talata 6 at 7. Sabi niya dito, dalhin ninyo ang inyong mga anak kong lalaki mula sa malayo at mga anak kong babae mula sa dulo ng daigdig. Ang mga nilikha ko para sa aking kaluwalhatian. See? Ang purpose ng creation ng Panginoon ng Diyos sa tao ay bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Paano ba yun? Sambahin. Gumawa ng mabuti, na aayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung kalooban ng iyong sarili.
Sapagkat kung kalooban ng sarili natin ang ating laging patatamasain, tandaan po natin na mayroon tayo mababasa sa Kawikaan chapter 16, 16:25. So kung meron man tayong kasiyahan, meron tayong dapat pag-ingatan. Ano yun? Yung Kawikaan chapter 16:25. Sinasabi roon, may mga daang matuwid na tingin ng tao, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit kamatayan ang dulo nito. So, ibig sabihin, bagamat iniutos ng Diyos na hanapin natin kasiyahan, kagalakan, magkaroon tayo ng limitasyon. Sapagkat kung hindi, mayroon tayong iniisip, piling mo, okay itong ginagawa ko. Ayos to dito, so masaya ako dito. Ngunit hindi mo nalalaman na ang iyong landasin pala, imbis na tayo patungo sa kaligtasan, tayo pala ay patungo sa kamatayan, sa kapahamakan. So, kailangan maging maingat din tayo. So, kung nandiyan lagi sa puso natin, nabibigyan natin kaluwalhatian ng Diyos, lagi natin maiiwasan ang mga bagay na ito. Paano ba natin yan maitatanim sa ating puso? Unang-una na iyong pananalita, ang iyong mga paggawa, pagkilos. O minsan meron kang marinig, ihirapan mo kaagad yan. Dahil medyo naiinis ka, nairita ka sa kanya. Medyo na mayroon tayong nararamdaman na kakaiba. Minsan naiinggit tayo. Kaya tayo, minsan ang tingin natin sa ating kapwa ay, akala mo kung sino ito, di ba? Pero deep inside, meron kang inggit na nakatago. Yun ang sakit ng tao na hindi nahahayag kaagad-agad. Ito'y lihim na nakatanim sa iyong puso. Magugulat ka na lang, ba't kayong tao ito parang banas na banas sa akin? Bakit kayong tao ito parang inis na inis sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Di ba? Hindi ko nga siya pinapansin dahil na parang kakaiba siya. Sa mga bagay ito, dapat maintindihan natin na may sakit tayong nakatago sa ating puso. Aminin natin, hindi. Pero lumalabas yan, mapapansin mo sa pananalita at sa kanyang mga gawa. So, ibig sabihin dito, na dalhin ninyong yung mga anak na lalaki, ituro natin sa mga anak natin kung paano ba magbigay ng kaluwalhatian sa ating amang lumikha. Mga bata pa lang, turuan na natin sila. Tandaan po natin na tayo nilikha ng Diyos upang palakihin sa kadakilaan niya, tulad ng mapagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. Kasi kung titignan mo mga bituin sa langit, hindi mo gaano makikita yan, maliban yung mga malaki, saka lang makikita natin. Pero yung maliliit pa, paano yun? So gagamitan natin ng teleskopyo. So kailangan ang ating pananaw sa ating mga anak, ang ating paghubog ng ating mga anak, kinakailangan malawak ang iyong paningin. Hindi ka lang nakatuon ngayon. Paano itong anak ko pag ito'y mag-asawa na? Ito ba'y kayang bumuhay ng pamilya? Ito ba'y magiging matino kaya siya? Ito kaya siya ay magiging makadiyos o makasanlibutan? Dito nakikita na natin, umpisa pa lamang. Sapagkat minsan meron tayong mapapansin, bata pa lang, dumididi pa lang sa tsupon, mayroon ka nang mapapansin doon sa mga anak ninyo na sila'y maliit pa. Paano yun? Minsan yung tsupon, kinakagat, binubutasan. Ito mga makikita natin ito, so kailangan mo itong hubugin. Minsan, dumididi, imbis na kamay nakahawak sa tsupon, paa nakahawak. So mawawirduhan tayo dito. Mapapansin na natin. So, kailangan yung ating pananaw sa paglaki nito, ganitong ganitong ugali mayroon ang tao nito. Amen? Amen. So minsan yung dalawang lalaki na binigay sa akin ng Diyos, yung isa, mapapansin mo siya na ano man ang gusto niya, no matter what, kukunin niya. Yung isa naman, bago niya kunin, tatanong mo sa'yo, pwede bang akin na lang ito? Kailangan mo pa ba ito?
Ganon siya. Sa opposite sila. So dito, hinuhubog po natin yan. Ito ang dahilan bakit tayo maaga na nag-retire sa trabaho. Natakot ako doon, magiging dalawa sila. Binantayan natin yung isa, dahil yung isa sumimplang, kailangan bantayan ko yung sumunod. So awan naman ng Diyos, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, pinaunawa, nung siya nagtapos ng kolehiyo, nagtapos sa Lacandula, naka-valedictorian, at nang siya nagtapos ng kolehiyo, na naka-cum laude. Pero yung isa, cum laude. Oo, talagang cum laude siya. So itong dalawang ito na ating halimbawa ngayon, na kung hindi natin ito makikita ng maaga, hindi natin mahuhubog ng maayos. Lalo na kung paano tayo manampalataya, lalo paano ba natin sila ba'y madadala natin sa pagsisimba sa araw ng linggo? Isasama ba natin sila? O mas inuuna nilang pagkikipagbarkada? Diba? So ikalawa na dapat pa natin tandaan ang lahat na layunin, na katotohanan, ang lahat ng tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So in everything what we do, we talk, we act, kailangan that is for the glory of your Father in heaven. 1 Corinto chapter 12 verse 31. Ano po nakalagay dito? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, sabi niya dito, kaya kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa kaluluwalhati ng Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So halimbawa, ang anak mo, kaya nakikita sa'yo, nangungupit ka. Yung sa wallet ng asawa mo. Pag tulog asawa mo, dinudukot mo yung wallet, nangungupit ka doon. So yung anak mo na nakakait siya, mangungupit din yun. So sa palagay mo ba, kaluwalhatian ng Ama natin yan pag ganyan ang ginagawa natin? O kaya naman kung tayo mismo sa isang tahanan, sa isang community, tayo nagsisiraan. Sa palagay ba ninyo, kaluwalhatian yun? So ito mga bagay na ito, kung tayo nagsisiraan, para kang mararamdaman natin na napakabigat ng ating pag-unlad, ng ating paglago. Hindi lang sa ating pananampalataya, kundi maging mismo paglago ng community dahil nagkakagatan tayo. Pero kung matatandaan po natin yan, sinasabi niya dito, kumakain ka man o umiinom, gawin mong lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng ating Amang lumikha. Alay mo doon lahat ay bawal na pala yan. Sabihin, magagalit sa akin sa Lord pag ginawa ko yun. Kung matatandaan natin yan. Pero kung nakakarinig ka na dyan, halimbawa, yung katabi mo nag-dismiss na sila, ano nga yun? Sino yun? Sino yun? Ay, tatlo na kayo. Pagtapos may nakarinig pa na isa, lumapit ulit, 4 na sila. O kaluwalhatian pa kaya yun? Diba? So sinasabi nga na dito na, kung talaga naman ganyan ang ating ginagawa, hindi na, that is not for the glory of your Father, but for the glory of Satanas na nasa paligid mo. Kung tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating tungkulin ay nagmumula sa kanyang tangkain dahil dito ay ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuhan niya para sa atin. Makontento tayo sa lahat ng bagay. Hindi yung may nakita kong ang cellphone ng sister ko halagang 50,000. Kailangan okay giling ko sa asawa ko, magpapabili rin kung halagang 60,000 naman para mas magaling yung sa akin. Wala na tayong katapusan, no? See? Pero kung ganyan ang ating paniniwala, itong ating tinitingnan, dapat tayong matakot dahil dapat ang buhay ng tao bilang mananampalataya, bilang mga nilikha ng Diyos, lagi sana natin tandaan yung 2 Corinto chapter 5 verse 7.
2 Corinthians chapter 5 verse 7, ano ba nakalagay doon? Ang sabi niya doon, for our life is a matter of faith and not by sight. Tayo nabubuhay ayon sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na ating nakikita. Kung doon ka nakatuon sa mga bagay na nakikita mo, lahat ng makita mong maganda, maiinggit ka, magkakasala ka. Dapat meron akong ganon. Ang lipstick niya, ang ganda, parang whitlock. Tsaka ang bango pa, pag dumaan, mapapalingon ka. Kasi your life, that you focus more on what you see. It is not on our faith. Sapagkat pag sinabing ang ating buhay ay umiikot sa pananampalataya. Ano ba itong pananampalataya? Kahit na ang Diyos hindi mo nakikita, dapat lagi kang magtiwala na ang Diyos na siya lumikha sa iyo. Siya ang ating tagapagligtas. At lahat ng bagay na ito, dapat tandaan po natin na ito ay hindi magagawa ng tao kung hindi ang Diyos lamang. Kasi kung minsan meron kang kaibigan na piling mo maraming pera, kaya may kapangyarihan sa ating gobyerno o sa ating society. Subukan mo, pagdating sa kahihiyan, iiwanan ka na niyan. Ay, ayoko na niyan. Nakakahiya yan. Pero ang Diyos, kahit na ikaw magkasala, lumapit ka lang sa Kanya, walang dahilan upang hindi tayo patawarin. Upang hindi tayo palayain sa pagkakaalipin sa kasalanan. See? Dahil dito, ang pangunahing lagi nating tatandaan na ang kabuuan ng ating pinakadiwa ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang pagkakaroon natin ng paggalang sa ating kapwa at lalo sa Diyos. Pagibasa ang Mateo chapter 22 verse 37. Ang sabi dito, ito ay ang pagtitiwala sa Kanya. So, pagibasa. Mateo 22 verse 37. Ito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. See? Kung hindi natin gagawin ang bagay na ito, hindi natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Ama na sa langit. At wala tayong kasiyahan sapagkat hindi mo iniibig ang hindi mo iniibig ng buong puso ang ating Panginoong Diyos. Buong lakas at ang buong kaluluwa. Kung ang pag-ibig sa atin sa Diyos ay labas sa tainga o labas sa ilong, walang saysay ang mga bagay na ito. So kanyang sinasabi na kinakailangan lagi natin tandaan ang pinakadiwa ng pag-ibig sa Diyos. Ay ang ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Kung magaganyan ang ating gagawin, malilimitahan natin ang ating sarili sa paggawa ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. Dahil tayo nag-iingat. At kung anong kalulugod ng Diyos, anong kaluluwalhati, yun dapat ang ating ginagawa. Hindi lang ginagawa, maging sa iyong pananalita. Yun lagi dapat ang lumalabas sa iyong bibig. Pagibasa ang 1 Juan chapter 5, verse 3 to 4. Ang sinasabi, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? So kinakailangan, kung talagang tayo tapat, kailangan sundin natin ano yung mga salita ng Diyos. Ano yung mga iniutos. Kahit yung 10 Commandments. Kaya kung minsan,
Kung ito ay ating makakalimutan lagi, o kaya hindi natin matatandaan, hindi natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Minsan, tatanungin ka, ano ba talaga ang dapat nating pagkatandaan lagi? Pagkaingatan natin ang mga bagay na siyang magbibigay sa atin ng pabigat sa ating buhay. Tatandaan po natin, pag marami tayong kasalanan, marami tayong taglay na pagkakasala, para bang ang bigat kumilos. Ang hirap dumaloy ng biyaya ng Diyos. O maging sa hanap buhay natin, maging sa bahay natin, para bang lahat tayo ay hindi nagkakaisa. Amen? Amen. Sapagkat wala sa atin ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ang umiiral sa atin ay yung ating makasariling damdamin. Yun ang ating mas binibigyan ng pansin. So, ibig sabihin, kailangan kung ano ang mga salita ng Diyos, dapat lagi na sa puso at isipan yan upang tayo ay manatili sa pagbibigay ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Pag-ibasa ang awit 100, verse 2 hanggang 4. Ito ang sinasabi. Si Yahweh ay papurihan, pagliguran siya ang pusa. Lumapit sa harap niya at umangit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo kanyang-kanyang lahat, tayong lahat na ninalam. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Malinaw po dito na sinabi kong si Yahweh ang ating Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Lagi nating alalahanin na may Diyos na lumikha sa iyo. Amen? So, sa pagkakalikha natin, kakatandaan po natin na ginawa tayo ng Diyos upang bigyan natin ng kaluwalhatian ang ating manlilikha. Ngayon kung hindi natin nagagawa ang kaluwalhatian na Kanyang main purpose o layunin ng pagkagawa sa atin, hindi si Kristo, hindi si Yahweh ang ating binibigyan kaluwalhatian, kung hindi ang demonyo. Amen? Amen. So marapat po lamang na lagi natin isa-isip mga bagay na ito. Kaya sinasabi kanina sa 1 John chapter 5 verse 3 to 4 na ibigin, itanim sa puso ang lahat ng Kanyang iniuutos, ang Kanyang mga salita upang manatili sa ating isipan yan. Sapagkat sinabi sa Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos mong tunay ng buong lakas, buong isip at buong pag-iisip. Amen? Amen. Pakibasa ang Colossus chapter 1 verse 4 and 5. Ito ang sinasabi. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng inirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga hinihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inasa ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito, makita natin sa Colossus chapter 4 verse 4 and 5, ito ay natagnan ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo't higit sa lahat ang pag-ibig sa ating kapwa. Sapagkat kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, hindi natin magagampanan ang lahat ng bagay na ito na Kanyang sinasabi, sapagkat wala sa ating diwa ang tunay ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kung magagawa natin ito sa ating kapwa, ang paggawa ng mabuti, pag-ibig sa ating kapwa, magagawa rin natin ito sa Diyos. Sapagkat ang Diyos na siyang bibigay lahat ng bagay na ito, dapat na makita sa ating mga kilos at gawa ang mga bagay na ito. Amen? Amen. Ang ikatlong katotohanan na mga paghahanap ng kagalakan, sinasabi rito na lahat tayo ay nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos. Lahat tayo ay nabigo, nag-failure tayo lahat. Mababasa po yan natin sa Roma 3:23. Sabi dito, pagkat lahat ay nagkasala, ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin nito, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay lahat ay nagkasala. Tayo lahat ay nagkamali. Tayo lahat ay lumabag sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi tayo nasiyahan sa kanyang kadakilaan at hindi tayo namuhay ayon sa kanyang kaparaanan. Hinahanap natin ang mga kasiyahan ng ibang mga bagay at inari natin silang higit kaysa mahalaga sa Diyos. Kaya sinasabi natin kanina yung Kawikaan chapter 16 verse 25, na tingin ng tao matuwid itong ating landasin, ngunit sa dulo pala nun ay kamatayan. Amen? Amen. Sa piling natin, okay na ito. Ganyan ang ating puso. Ganyan ang ating pananaw. Lalo kung nag-ahari yan sa ating puso ang inggit. Nag-ahari sa puso, lihim ang inggit nila, hindi nakikita, hindi na di-display. Nakatago. Yan ang sakit ng tao. Hinahanap natin ang ating kasiyahan sa iba't ibang bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa sa Diyos. Diba? Minsan nakalimutan, kailangan mayroon siyang radyo na relo. Magkano kayo? 250,000. Paano kaya kung makakabili ng ganon? So itong mga bagay, nandiyan yung pagkaingit, yung mga nakikita natin, kaya sinasabi kanina, yung 1 Corinto 5:7 na for our life is on faith, not by sight. For our life, we live on faith. Namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Kung nakatuon ka doon sa mga nakikita na yun, maghahari sa iyo hingi. See? So, pagibasa ang Roma chapter 1, 21 to 23. Ito ang sinasabi. Kahit nakilala ninyo nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadinlan ang kanilang maangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarulong ngunit lumitaw na angal. Nang taligdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambayon ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisipag-gapang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito malinaw na tayo ay hindi tayo sumunod. Tayo lumabag. Mas binigyan pa natin ng halaga yung mga bagay kung ano yung ating mga nakikita. Kaya pati mga hayop, kung ano mga bagay-bagay niya, binigyan pa natin yung mas ng halaga kaysa sa ating Diyos. Kaya nung araw, meron tayo sinasabi na mga pagano, mga Diyos-Diyosan, dahil iyon ang kanilang ginagawa. So magpahanggang ngayon, mayroon pa rin itong nakatanim sa ating mga puso. Ano ba itong mga Diyos-Diyosan? Iyong pagkagusto mo sa kung anumang bagay na hindi mo mapigil ang iyong sarili. Mas sinusunod mo yan kaysa sa kung ano man ang iniuutos ng ating Panginoon. Minsan, kahit na sa pagkain, kahit na bawal, kakainin mo yon. Dahil yung Diyos-Diyosan na nasa sarili mo, hindi ka makalaya sapagkat hindi mo makontrol. Nagpapaalipin ka doon. Kahit kung minsan, halimbawa, katulad niya sinasabi, huwag mo titikman ang pagkain ng mga hari sapagkat maaaring sinusubukan ka lang. Kung inaalok tayo ng mga bagay, kung anumang bagay niyan na may medyo nakakainganyo, huwag agad tayo susunggab doon. Baka mamaya sinusubukan lang kayo. Tingnan ko nga ito kung matakaw to. Tingnan ko nga ito kung inggitiro to, kung inggitira to. Iyan mga bagay, dapat lagi tayong nag-iingat sa ating sarili. Sapagkat kung talagang para sa atin yung inilaan, mapapasa atin talaga yun. Kahit na yung tanggihan mo, ipapahatid pa sa bahay ninyo. Di ba may ganon? Sabi, wag na sister kasi ganito, meron ipapadala pa yan sa inyo. Pero kung sunggab ka kaagad, mukhang ano ito? Makakarinig ka pa ng salitang hindi maganda.
na napakasakit sa tainga, sigit lalo sa iyong isipan. Diyan ka agad na meron kang husga sa iyo. Pero kung tayo medyo maingat sa sarili, dahil sinasabi nga natin na huwag agad karaka-raka susunggab sa mga bagay na yun, baka tayo sinusubok lang, may kichismis ka pa. Ngayon maririnig mo yan sa iba, sinismis doon, magagalit ka pa, makikipag-away ka pa ngayon, hindi na kalawalatian ng Ama natin na sa langit ang ating ginagawa. Amen? Pakibasa ang Episo chapter 2 verse 3. Ito ang sinasabi. Dati tayo kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, dati, yung buhay natin, dahil wala nga tayong alam, ganun tayo. Mga sakim din tayo. Kabilang tayo doon. Mahilig tayo sa makalaman kung anong mga bagay. Mapagnasa tayo ng mga bagay na hindi dapat. Dahil wala nga tayong alam. Kabilang tayo roon. Kaya kung magpahanggang ngayon, kung nagagawa pa rin natin ito, abay siguro paurong tayo. Kung tayo sumusulong, lumalago, dapat ang mga bagay nito, naiintindihan na natin ito. Sapagkat magpagayon man tayo, sasabihin lang natin, kasi tao lang ako, nagkakamali, nagkakasala. Dahil nga ayaw mong baguhin yon, mananatili ka nga doon. Wala nang pababago sa akin yan kasi ito na talaga ako. Ganito ako pinanganak, ganito ako nilikha ng Diyos. Kung ganun ka nilikha, hindi ka na nilikha dahil nilikha nga dito para bigyan natin ng kaluwalhatian ang ating manlilikha. Pagkatapos ganyan ang iyong isipan, ay hindi tayo sumusunod. Amen? Amen. Magpagayon pa man, di naman tayo perfecto, magkakamali, pero wag natin gawin na wag tayong mamihasa, wag tayong ma-immune, wag tayong mahirati sa pagkakaila, higit lalo ang pagsisinungaling. Ang pagtatangki sa mga bagay na ating nagagawa. Tandaan natin na dapat tayo ay nabago na sapagkat tayo ay nilikha tayo ayon sa kanyang pag-uugali. Ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa physical na anyo ng ating Panginoon sapagkat wala pa naman nakakita sa Diyos na kahit isa sa atin. Ngunit sa diwa, dapat makita, madama, at higit lalo, maging katulad tayo sa Kanya. Amen? Amen. Pakibasa ang Jeremias chapter 2, verse 12 to 13. Ito ang sinasabi. Kaya makinig kayo sa takot o kalangitan. Mangilalas kayo at mangilakbot, akong si Yahweh ang nagsasalita. Dalawang kasalanan ng aking bayan. Dinalagyan nila akong bukal ng tunay na buhay, at kumukay sila ng sariling balon. Mga balong walang maibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So minsan, ibig sabihin dito, mismo tayo ang gumagawa ng ating kasalanan, tayo mismo gumagawa ng sariling hukay na paglilibingan sa atin. Dahil hindi tayo natatakot, hindi tayo nakikinig. Kung ano may natin napakinggan ng mga salita, mga turo ng Diyos, sa ating araw-araw na pamuhay, binabaliwala natin ang mga bagay na ito. So, araw-araw, nag-uhukay ka ng sarili mong libingan. Sinasabing, nagkagawa ka ng balon na walang tubig. So, kung may gagawa ka ng balon na walang tubig, malinaw ito, ng balon na ito, pinaghahandaan mo para paghisidlan sa iyo pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen? Amen. Sino ba nakahukay na sa inyo? Mayroon nakahanda na doon? Wala pa. Mabuti naman. Sapagkat kung maghuhukay tayo ng sarili, mismo, yung bitag natin sa sarili tayo mismong gumagawa. Pero makinig tayo, masindak tayo, na mayroon Diyos na hahatol. Pagdating ng araw, ano man ang ating ginawa, mabuti man o masama, ay siyang ipapataw sa atin. Kung mananaig doon ang masama, pupunta ka sa naglalagablab na impyerno. Naglalagablab na apoy. Kung mananaig mabuti,
magkakaroon ka ng kaparusahan, ngunit ito ay banayad lamang. Amen? Pang-apat, ito po ay ang apat na layunin. Sabi dito, tayong lahat ay nasa ilalim ng makatarungang hatol ng Diyos. Ano ba itong hatol ng Diyos? Bababasa po natin yan sa Roma chapter 6 verse 23. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ito na yung balon na hinuhukay natin ang ating sarili. Ang pagsisidlan natin. Doon tayo mapupunta. Minamalit natin lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa paanong paraan. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay ng higit sa Kanya. Mas pinapahalagahan natin. Mas dinudyos natin yung pera, yung kapugian, yung kagandahan. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di pagtitiwala at pagsuway sa Kanya, tayo ay nagkakaroon ng hindi makatarungan na pagbibigay ng kaluwalhatian. Nilalabag natin ang mga bagay na ito. Nakakalimutan natin na dapat siya pasalamatan. Ano ba ang ginagawa natin minsan? Amen? Amen. Ito lang Christmas party. Yung stage gift. May nakatanggap na feeling hindi katumbas ang kanyang ibinigay. Nagmumok-mok. Diba? Ito mga bagay ito, dapat hindi na ito mangyayari sa atin. Makontento tayo kung anong ibinigay sa atin. Kung kulang naman yan, ang Diyos ang magdadagdag niyan para sa iyo. Amen. Amen? Dahil dito, makatarungan ang Diyos ay hindi niya pinapagpapahintulot sa atin na tamasain ang kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan na hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. See? Mawawala lahat ang saysay na yun. Kaya nga sinasabi, kayo mga nasa kanan, hali kayo. Pumasok kayo sa Ama. Pumasok kayo sa kaharian na inihanda ng aking Ama noong pambanahon pa, noong matagal ng panahon. Kayo mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga lapastangan, manahin ninyo ang naglalagablab na asopre. Amen? Amen. Sino bang gusto ng asopre na naglalagablab? Pagibasa ang 1 Thessalonica chapter 1 verse 9. 1 Thessalonica chapter 1 verse 9. Ito ang sinasabi. Alalahanin natin, hindi ginawa ang kautusan para sa mabuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas. Mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga labastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama, ina, at mga mamamatay tao, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito malinaw na dito sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 9 na naglalahad doon na ang tao ay talagang mapupunta tayo sa impyerno. Dahil sa mga binanggit ng mga salita kanina na paglapastangan. Ang salitang impyerno sa unang tipan, ito ay 14 na ulit na binabanggit. Bakit ba binabanggit ito? 12 beses dito binanggit mismo ni Kristo. At ang dalawang pagbanggit naman dito ay binanggit ng dalawang apostol. Ang impyerno ay hindi kathang-isip lamang na mga mapanglaw at galit ng mga mangangaral. Ito ay isang taimtim na babala mula sa anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. Ang pagwawalang bahala natin sa babalang ito ay siyang malaking pakikipagsapalaran. So tandaan po natin, sinasabi kanina, ang kautusan ay hindi ginawa para sa matuwid, kung hindi para doon sa mga masuwayin, yung mga ayaw sumunod. Ngunit magpahanggang ngayon, marami pa rin yan. Hindi nawawala ito.
nadadagdagan pa yata. Kasi napakalakas ng kapangyarihan ng demonyo upang ang mga ito ay mahikaya. Minsan kahit mga lingkod na ng Diyos, nahikayat pa rin gumawa ng kasalanan dahil sa lakas ng impluensya ni Satanas sa ating kapaligiran. Dahil nandyan kinkim natin sa ating dibdib yung itinatago nating kapangyarihan, ang inggit na nariyan sa ating puso isipan. Amen? Amen. Kung ang Biblia ay tumigil na rito sa kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, walang pag-asa ang ating hinaharap. Subalit hindi dito tumitigil ang Biblia sa pagtuturo, sapagkat ang Biblia ito po ay blueprint ng buhay ng bawat isa sa atin. Nakaprograma doon kung dapat nga ba natin ito gawin o hindi. Ang panglima na layunin sa katotohanan, ito ay sinasabi, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang bigyan tayo ng buhay at kagalakan na walang hanggan. So mababasa po natin sa 1 Timoteo chapter 1 verse 15, sabi dito, ang sasabihin ko ito ay katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga magkasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So tandaan po natin ang pagparito ng ating Panginoon, ang pagkapako sa cross, iyon po ay tanda ng pagliligtas sa atin. Ngunit kung nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, hindi na muling papako si Kristo para sa kaligtasan mo. Mapupunta ka na sa binabanggit kanina sa Thessalonica chapter 1 verse 9. Ano yun? Iyon naglalagablab na impyerno. Iyon na ang nakalaan para sa iyo. Sapagkat sinasabi sa John 15:13 at 13:15 na binigyan ko kayo ng isang halimbawa upang ito ay inyong tularan. Ginawa ni Kristo ang mabagay nito, nagkatawan tao siya, sinipako sa krus para sa kaligtasan ng lahat ng makasalanan. Dapat lang siguro magpahanggang ngayon ay dapat natin itong tandaan upang tayo makaiwas sa pagkasalangsang sa lahat ng mabagay na hindi ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ito ay mabuting balita. Si Kristo ay namatay para sa makasalanan gaya natin. At nagbangon siya mula sa patay upang patunayan na ang kanyang kamatayan ay may kapangyarihang maligtas at upang buksan ang tarangkahan ng buhay at kagalakan na walang hanggan. So, malinaw po yun. Sabi niya dito, ang kapangyarihan maligtas upang buksan ang tarangkahan ng buhay. So kung magpahanggang ngayon, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan na hindi na muli papako si Kristo para sa kaligtasan, ay nanganganib tayo doon sa Roma 6:23. Pakibasa ang 1 Corinto chapter 15 talata 2 po. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Ito ang sinasabi. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. See? Ang ibig sabihin nito ay maaaring walang sala ng Diyos ang mga nagkasala at mananatiling makatarungan. Kung tayo iniligtas, ito bakit siya muling nabuhay? Ibig sabihin, kung tayo nagkasala, tayo mamatay, tayo bubuhayin niya muli sa pagdating ng panahon. Ito ay isang patunay na siya mismo ang gumawa. Kaya hindi ito dahilan para sabihin natin, tayo tinubos na pala, okay na ito, gawa ulit tayo ng kasalanan. Dahil kailanman, wala nang hain pang iaalay pa para sa kaligtasan ng mga taong ayaw tumugon, ayaw tumupad sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Amen. Amen? Pag-ibasa ang Roma 3:25 hanggang 26. Chapter 3, verse 25 to 26. Tungkol sa kamatayan. Ito ang sinasabi. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog